Sa nakaraang season nakita natin kung paano tinapos ni Jinwoo ang Jeju Island Raid at naging bayani ng buong South Korea. Dito din niya napagdesisyonan na bubuo siya ng sarili niyang guild. At sa pagtatapos ng season na ito ay nakaharap niya si Michael Connor, ang Deputy Director ng United States Bureau of Hunters, upang gawin siyang hunter ng Amerika kapalit ang pambihirang lakas galing sa upgrader na si Norma Selner. Pero dito nila napag-alaman na si Jinwoo ay walang limit ang lakas. Ipinakita dito ang chairman na problemado sa pagkamatay ni Byung-gyu dahil kahit retirado na, ito ay bumalik para tumulong sa raid na yon. Kaya labis siyang nalulungkot na humarap sa lahat para ianunsyo ang matagumpay nilang pagsasara ng gate sa Jeju. Pero bigla na lang may tumawag dito dahil may nagbukas na B-rank gate sa gitna ng kalsada. Agad na kumilos ang chairman para magpadala ng strike squad, pero nang malaman niya kung nasaan ito, naalala ng chairman na naroon din ngayon si Jinwoo. Iniisip ni Jinwoo kung anong nangyari kay Mrs. Selner. Nagdududa siya na makikipagkita pa ulit iyon sa kanya. Pero dito na napansin ni Jinwoo ang matinding traffic. Bigla na lang may tumawag sa kanya, ito nga ang chairman. Wika nito na may B-rank gate na nasa kalsada at gusto niyang isarado ito ni Jinwoo. Pero tanong naman ni Jinwoo na wala siyang permission. Natawa dito si Go Gun-hee dahil siya ang chairman, kaya wala na siyang dapat na ipag-alala. Makikita dito ang gate na pinagkakaguluhan ng mga tao. Narito ang isang agent na pinipigilan si Jinwoo na pumasok. Wika nito na kahit siya ay isang S-rank hunter, ay hindi pwede na baliwalain na lang ang proseso. Tanong nito na kung saan siya humingi ng permission. Isinumbong naman ito ni Jinwoo sa chairman. Nagulat ang agent nang biglang inabot ni Jinwoo ang phone nito sa kanya. Dahil may tao dito na gusto siyang kausapin, ito ang chairman, wala na nga itong nagawa at pumasok na si Jinwoo. Pero wika ng agent na sana madapa ito at mapilayan. Nagulat ang mga taga-association nang makita na ang gate ay nagbago ng kulay. Iniisip ngayon ng lalaki na dahil pinanalangin niyang masaktan si Jinwoo kaya ito nangyari. Kahit si Jinwoo batid niya na siya ay nasa red gate, iniisip ni Jinwoo na maaaring napasobra siya dito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na gawin niya kung ano ang magpapasaya sa kanya. Dahil siya ay isang S-rank hunter, mas madaming buhay ang maililigtas niya katulad ng kanyang ama. Si Sang Il-hwan pala ay isang bombero bago maging isang hunter, at ang pagliligtas niya sa ibang tao ang nagpaibig sa kanya dito. Natutuwa si Jinwoo na hindi tutol ang kanyang ina sa pagiging isang hunter, kaya ngayon tatapusin na niya ito sa loob lamang ng isang araw. Agad na nagsimula ang laban at baka sa mga pangyayari na nakalalamang ang shadow soldiers ni Jinwoo sa laban na ito. Wika niya na ang mga hunters ay isinilang para manghunt, pero hindi lang ang mga monster ang kalaban nila. Kailangan nilang mag-ingat dahil kung hindi sila naman ang pwedeng huntingin, kahit anong oras pwede magbago ang kanilang posisyon. Kahit na makailang daang libong hunts na sila, hindi ito natatapos. Pero kahit na ganun isa sa kanila ay walang gustong tumigil. Wika ni Jinwoo na pupunta na tayo sa susunod na target. Mga bro, 999 likes ang goal natin sa video na ito. Paabutin nyo ng 999 likes ang video na ito, at ilalabas ko na din agad yung episode 11, kayo na lang ang hinihintay ko. Makikita dito ang isang dungeon, at narito ang pamilyar na hunter, ito ang A-rank hunter, na nakadiskubre din kay Sang Il-hwan, ito si Hunter James. Wika ng misteryosong nilalang sa kanyang harapan na hindi din siya ang fragment of brilliant light, mahusay sila sa pagtatago. May isa pang nilalang dito na lumabas at ang pangalan nito ay Yogumont. Tinatanong niya kung bakit siya narito. Sagot ni Yogumont ay para magbigay ng impormasyon tungkol sa teritoryo sa east. Wika ng nilalang na ito na sa lugar na yon namamalagi ang Shadow Monarch. Akala niya ay tapos na niya ito. Paliwanag ni Yogumont na sa oras na ang mga rulers ay nirelease na ang Ligya, sasali siya sa magiging laban. Dagdag pa niya na hanggang ang architect ay gagawin ang kanyang trabaho, wala silang magiging problema. At panghuli na kumpirma na niya na ang greatest fragment of brilliant light ay naroon din. Natutuwa ito na maring iyon. Pero batid niya na ito pala ay isang patibong para matunton siya ng isang tao. Ito pala si Sang Il-hwan. Galit na tinanong nito na kung ang tinutukoy ba nila na East Territory ay ang Korea. Wika ni Yogumont na wala siya oras para makipaglaro sa lalaki ito. Ang kausap pala niya ay ang Monarch of Frost. Isang monarch na katulad ni Jinwoo. Wika ng Monarch of Frost na pigilan niya sila kung kaya niya. Agad na sumugod si Sang Il-hwan para umatake. Pero madali lang itong nasangga ng Monarch of Frost gamit ang Ice Barrier. May malakas na pagsabog ang naganap dahil sa atake ng ama ni Jinwoo. Samantala bumalik ang kwento sa Red Gate. May higanting halimaw na nagsasalita na ang taong ito pala ang pumaslang sa kanyang mga kapatid. Pero dito na magtatapos ang lahat. Nakaabang na pala ang lahat ng mga kasamahan niya para tapusin si Jinwoo. Kaya pinalabas na niya ang mga iyon, nabalot ang paligid ng katahimikan, hindi maintindihan ng dungeon boss ang nangyayari. Pinalabas na ni Jinwoo ang kanyang army at dala-dala nila ang mga tauhan ng dungeon boss. Bigla na lang may kung anong tumama sa mukha niya nang sinalo niya ito.
iyon pala ay ulo ng kasamahan niya. Ipinakita dito ang astig na generals ni Jinwoo. Inutusan na niya na ubusin nila ang mga ito. Makikita na may dalawang halimaw ang magtatangka kay Jinwoo pero madali lang silang pinatumba ni Tank. Galit na din ang boss pero sa isang iglap pinutol ni Igris ang paa niya at si Beru naman sa kamay. Napaluhod dito ang dungeon boss. Gumamit ng skill si Task para maging higante pagkatapos ay idinikdik niya ito sa lupa. Nilapitan siya ni Jinwoo dahil may gusto siyang itanong. Kung sasagot siya ay hindi niya siya pahihirapan. Pero sa huli wala siyang nalaman na kahit na ano dahil hinahadlangan siya ng system. Pero hindi dito nababahala si Jinwoo dahil malalaman din niya ito katagalan. Kinuha niya ang Black Key na abot na niya ang level 100 sa Jeju kaya naabot na niya ang requirement nito at lumabas na din ang detalye tungkol sa susi na ito. Ito pala ang Kartenon Temple Key. Hindi makakalimutan ni Junoo ang temple na yon, batid niya na tinatawag siya ng system na bumalik dahil doon nagsimula ang lahat. Binago nito ang buhay niya, naiintindihan na ni Jinwoo na planado ang lahat ng ito mula sa simula at may naghihintay sa kanya doon. Wika ni Jinwoo na kung ganon ay maghintay sila at paparating na siya. Makikita dito si Jinho nagigil sa pagpindot, napabuntong hininga na lang ito sa dami ng trolls na kalaban niya na sinisiraan si Jinwoo. Bigla na lang dumating si Jinwoo at binati ang kasipagan ni Jinho. Wika ni Jinho na dumadating siya nang wala man lang tunog, tinanong nito kung bakit ganto ang bihis ni Jinwoo. Dito niya ipinakita ang isang bag na puno ng essence stone upang gamitin para magawa ang kanilang guild. Tuwang-tuwa si Jinho dahil ngayon ay hindi na nila poproblemahin ang pera at sahod ng kanilang mga empleyado. Dito niya ipinaalala kay Jinwoo na kinakailangan pa nila ng isa pang member para makagawa ng guild. Sa isang guild kailangan pala ng guild master, vice guild master at member. Pero bago pa makaisip si Jinwoo, sinabi ni Jinho na may isang importanteng bagay na dapat nilang tapusin. Ito ay ang pagdedesisyon sa pangalan ng kanilang guild. Nagtataka naman si Jinwoo kung importante ba yon. Dito na nagbibigay ng kung ano-anong pangalan si Jinho, pero wika naman ni Jinwoo na gusto niya ay solo play guild ang maging pangalan ng kanilang guild. Natulala na lang si Jinho sa pangit nito. Hindi ito makapaniwala kung nagpapatawa ba siya, pero naiintindihan niya na si Jinwoo ay isa pa rin tao. Pero bigla na lang may kumatok. Gulat na gulat si Jinho sa nasa harap niya. Ito pala si Cha Ha-in. Tinanong ni Jinwoo kung bakit siya narito. Wika ni Cha Ha-in na gusto niyang sumali sa guild niya. Naupo ang dalawa para pag-usapan ito at gaya nga ng sinabi niya ay gusto niyang sumali sa kanilang guild. Hindi naman maintindihan ni Jinwoo ang sitwasyon. Tanong nito na kung inutusan ba siya ng association na sumali or inalis siya ni Choi Jong-in sa kanilang guild. Nagtataka naman si Cha Ha-in sa mga tanong nito. Naging seryoso na si Jinwoo na tinanong kung anong pakay niya sa solo play guild. Gulat na gulat si Cha Ha-in sa pangalan na ito. Dagdag pa ni Jinwoo na ito ang pangalan na napagkasunduan nila ng kanyang vice guild master. Galit na galit si Jinho na wala pa silang napagkakasunduan. Inakala ni Jinwoo na yon dahil hindi naman siya tumutol. Naguguluhan na si Jinwoo sa mga nangyayari at iniisip niya kung ano ba ang totoong layunin ni Cha Ha-in sa pagsali sa solo play guild. Tinanong ni Jinwoo na 2 taon pa lang si Cha Ha-in na hunter at may contract pa siya kay Choi Jong-in. Sagot nito na handa siyang magbayad ng penalty. Nagulat si Jinwoo dahil handa siya na gawin yon para lang sumali sa kanila. Dagdag pa ni Jinwoo na ang guild nila ay wala pang mga kagamitan para mabayaran ang isang dekalibring hunter na katulad niya. Pero sagot nito na ayos lang sa kanya. Tinanong ulit ni Jinwoo na bakit gusto niyang sumali sa kanila kahit wala naman siyang mapapala dito. Inisip ni Cha Ha-in ang kanyang isasagot dahil sa unang pagkikita pa lang nila, nakuha na nito ang kanyang atensyon. Gaya nga ng inaasahan niya, si Jinwoo ay isang S-rank hunter pero hindi siya masamang tao. Gusto niyang sabihin kay Jinwoo na siya ang liwanag sa madilim na mundo. Kahit siya ay natatakot, kinakabahan, at kahit siya ay masawi, gusto niyang makasama si Jinwoo sa kanyang tabi hanggang sa huli. Hiyang-hiya si Cha Ha-in sa kanyang iniisip. Samantala iniisip naman ni Jinwoo ang ginagawa nito. Iniisip niya na bakit hindi siya makasagot, anong tinatago niya, pero hinala niya na matagal na niya itong pinaplano. Sumagot na si Cha Ha-in, wika niya na gusto lang niya mabuhay ng komportable. Bumulong si Jinho na maaaring minamaltrato siya sa Hunters Guild kaya gusto na niyang lumipat sa kanila. Naiintindihan naman ito ni Jinwoo dahil ang S-rank hunters ay may mabigat na responsibilidad at napakasama ng nangyari sa kanya sa Jeju Island. Dito na nakapagdesisyon si Jinwoo na may entrance test ang kanilang guild. Nagtataka naman dito si Jinho kung kailan pa sila nagkaroon ng entrance test. Tinanong naman ni Cha Ha-in kung anong klaseng test iyon. Nagulat si Jinwoo dahil sa pagiging sincere o tapat nito. Wika niya na kinakailangan matalo ni Cha Ha-in ang napili niyang shadow soldier. Pero wika naman ni Cha Ha-in na masyadong mababa ang pagsukat niya sa kanya.
Wika ni Jinwoo na para kay Cha-hain pipiliin niya ang pinakamalakas. Natutuwa naman itong malaman iyon. Tinanong ni Cha-hain kung kailan ang kanilang test. Sagot naman ni Jinwoo na gawin na nila ito ngayon, sa loob ng gymnasium ng association. Ngayong naalala niya na malayo ang association dito, dapat sinubukan muna niya kung pupwede ba ang dalawa sa kanyang shadow exchange. Makikita dito na palabas na si Cha-hain pero wika ni Jinwoo, hindi na niya kailangan lumabas. Pinalapit niya ito at niyakap, at ginawa na niya ang shadow exchange. Umalis na nga ang dalawa, samantala si Jinho naman ay pabalik na at may dala na pagkain, pero laking gulat nito na high orc ang inabutan niya, at kinain ang dala niyang merienda. Makikita dito ang gymnasium ng association, nakarating na ang dalawa. Hindi makapaniwala si Cha-hain kung paano ito nangyari, samantala naintindihan na ni Jinwoo na ang shadow exchange ay para ding isang gate. Inaya na siya ni Jinwoo na magsimula, pero naalala ni Cha-hain na nakalimutan niya ang kanyang weapon. Naalala naman ito ni Jinwoo na wala nga siyang dalang piko. Hiyang-hiya si Cha-hain dahil hindi iyon ang kanyang sandata. Natatawa naman dito si Jinwoo na binibiro lang niya siya. Nahihiyang sinabi ni Cha-hain na mayroong mga armas dito na pwede niyang hiramin. Ginamit niya ang kanyang card at tumambad dito ang mga sandata. Wika nito na handa na siya. Tanong ni Jinwoo na ayos lang ba iyon sa kanya, dahil hindi ganon ang karaniwang ginagamit ni Cha sa pakikipaglaban. Pero sagot nito na hindi na mahalaga kung anong armas ang gagamitin niya. Dahil kung monster ang kalaban niya, wala din pinipiling armas ang mga yon. Sang-ayon naman dito si Jinwoo at tinawag niya si Igris para harapin ito. Si Igris ang pinakamalakas niyang swordsman. Tinanong naman ni Cha kung paano nila malalaman kung sino ang nanalo. Sagot ni Jinwoo na kapag nasira ang kanyang shadow o sumuko siya. Batid ni Jinwoo na ang pangako niya ay ang pinakamalakas, pero baka matroma si Cha kapag si Beru ang inilabas niya. Dito na nga magsisimula ang entrance test, pero naalala ni Jinwoo na sinabi ni Cha na hindi mahalaga ang armas, kaya naisipan niyang ibigay kay Igris ang espada ng Demon King. Dito na nga nila sisimulan, na unang umatake si Igris, nagpakawala ito ng matinding thunder attack. Pero madali lang itong naiwasan ni Cha. Batid ni Jinwoo na mabilis nga siya gaya ng kanyang inaasahan, dahil kung ito ay normal na tao lang siya ay namatay na. Matinding lakas ang pinakawalan ni Cha-hain sa kanyang pagwasiwa sa espada. Samantala bago ito mangyari, nakaramdam ang chairman ng malakas na mana. Iniisip nito na walang nag-reserve ng gymnasium ngayong araw, kaya agad itong tumawag para tingnan kung ano ang nangyayari. Dito nga niya nakita sa kanyang CCTV na dumating si Jinwoo at Cha-hain. Dito niya naalala noong nagising si Cha mula sa pagkakatulog sa Jeju, ang una nitong tinanong ay kung pumunta ba si Jinwoo. Oo naman ang sagot ng chairman. Baka sa mukha ni Cha ang saya, napangiti na lang ang chairman na hindi niya yon agad na pansin. Inutos nito sa staff na patayin ang lahat ng CCTV sa gymnasium, at kung may magtatanong sabihin may ginagawang inspection ngayon araw. Wika ng chairman na masaya talaga ang maging bata, habang niyayanig ng dalawa ang buong association. Hindi naman makapaniwala si Jinwoo na natalo si Igris. Tanong ni Cha-hain na kung iyon na ba ang pinakamalakas niyang samon. Wika nito na palabasin na niya yon. Sagot naman ni Jinwoo na maaari siyang masaktan, pero wala itong problema kay Cha. Dahil gusto niya ulit iyon labanan, nagulat si Jinwoo na alam pala niya, wala nang ang nagawa ito ay tinawag na niya si Beru. Baka sa mukha ni Cha-hain ang pag-aalala. Tinanong siya ulit ni Jinwoo kung magiging ayos lang ba talaga siya. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 1 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 2, ilalagay ko na yon sa ating channel.